Tatak RMN. Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Top Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ekonomistang dating DBM Secretary Ben Jokno kumbinsido walang epekto sa ekonomiya ng bansa ang isasagang World Economic Forum sa bansa bukas. Mahirap stretch na yan na may pagbabago na makakontribute sa ating mga kababayang mahihirap kasi ang problema talaga nasa atin. Andrea Rosal naman, desididong dumalo sa burol at libing ng anak, pagkukulang ng militar at BJMP sa kabila ng maselang kondisyon ng nooy buntis na NPA leader, sinisi. Nang nag-labor na ho si Andrea ng akin ng hapon hanggang gabi, pinabalik-balik sa PGH dahil ang binibigay na rason ng BJMP ay dahil daw walang room. Pangulong Aquino, maasang tuloy na pong may sasampa ang kasong plunder sa masangkot sa pork barrel scam. 4 na NPA member patay sa pagsalakay sa police headquarters sa President Roxas, North Cotabato. Balitang negosyo, operasyon ng minahan at mga fish cages sa Dasol, Pangasinan. Ipinayagan ng lokal na pamahalaan. Sa ibayong dagat naman, martial law idineklara po ng militar sa Thailand. Bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Martes, May 20 na tayo. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman po si Rod Marcelino at tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHP 747 RMN Bacolod at sa RMN E-Media TV Zamboanga. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Mga kasama, wala pong nakikitang pagbabago si dating Budget and Management Secretary Benjamin Jokno sa problema ng mahihirap sa natakdang pagdaraos ng World Economic Forum sa bansa bukas. Sa interview ng RMN kay Jokno, tsak daw na pahirapan ang panghihikayat ng gobyerno para maglagak pa rin ng foreign direct investment sa bansa, lalo na't halos 10 taon nang iniiwasan ng mga investors ang Pilipinas. Paliwanag ho ni Jokno, hindi kasi attractive sa madayuhang mamumuhunan ng bansa, lalo na't pangit ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Mahirap stretch na yan na may pagbabago na makakontribute sa ating mga kababayang mahihirap kasi ang problema talaga nasa atin. Pero ang ating record kasi during the last 10 years talagang iniiwasan tayo, di ba? Kasi una-una, napakapangit ng ating infrastructure nakakatakot yan o nakakatawa pagdating ng mga delegado. Palagay ko, baka gusto na nilang bumalik sa bansa nila kasi kung pupunta ka sa naiyawan, yun ang welcoming first impression na yun. Ano kayang first impression nila pag nakita nilang naiyawan?
Bukod pa dito, nangangamba rin si Jokno sa posibilidad na magkaroon po ng power shortage sa pagdadaraw daw ng mga events na lubhang nakakahiyaan niya sa mga foreign delegates. Kabila nito, umasa pa rin naman ang dating budget secretary na magkakaroon ng pagbubunga ng 70 million pesos na gastos ng gobyerno bilang punong abala o host ng World Economic Forum ngayong taon. Inihirin naman ang kampo ngayon ng NPA leader na si Andre Rosal na makadalo sa burol at libing ng kanyang sanggol na namatay nitong linggo habang nasa intensive care unit ng Philippine General Hospital. Nanganak si Rosal noong Mayo 17 pero kinabukasan namatay ang sanggol dahil sa hypoxemia o kakulangan sa oxygen sa dugo. Isang motion ang inihain ng kampo ni Andrea sa korte upang makasama sa huling pagkakataon ang kanyang anak na nakaburol ngayon sa Church of the Risen Lord sa University of the Philippines, Diliman at ililibing sa Batangas. Samantala, nanawagan naman ang grupong karapatan ang gobyerno na imbestigahan ang nangyari kay Andrea at sa kanyang namatay na sanggol. Sa interview ng RMN kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, iginiit nito na hindi naging mabuti ang kondisyon ni Rosal sa kulungan habang pinagbubuntis ang unang anak. Ayon kay Palabay, bilang buntis, marapat lang na bigyan ng nararapat na atensyon sa kulungan si Rosal, ngunit hindi ito nangyari. Actually, meron pong recommendation na mga third day, yung doctor po ng Health Alliance for Human Rights, na siya ay kailangang immediately i-hospitalize dahil kailangan i-monitor yung sitwasyon niya, yung paninigas ng tiyan niya, etc. Pero hindi po yung ginawa ng NBI, inilipat po siya agad sa Camp Bagong Diwa. Doon naman po sa Camp Bagong Diwa, nilagay siya sa isang selda na 5 by 10 meters ang sukat. Inilalagay pa siya doon sa ikatlong tarima para po siyang double decks, no? Nilalagay po siya sa ikatlong palapag. Kaya talagang todong stress, physical and psychological stress ang naranasan ni Andrea sa loob ng detention. Binigyan din pa ni Palabay ang pagkukulang ng militar at BJMP sa sinapit ng sanggol kung saan pabalik-balik ito sa ospital at kulungan kahit nag-labor na si Rosal. Opo, first week of April at binigyan lamang ng permiso ng korte noong May 15. Pero na-delay pa ho ito ng mahigit isang araw. Dahil nang nag-labor na ho si Andrea ng 15 ng hapon hanggang gabi, pinabalik-balik sa PGH dahil ang binibigay na rason ng DJMP ay dahil daw walang room. Si Karapatan Secretary General Cristina Palabay sa interview ng RMN. Kasama maging si Pangulong Noynoy Aquino, inaasahan na sa lalong madaling panahon daw ang pagsasampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng kasong plunder sa mamay kinalaman sa pork barrel scam. Mahuhuit ang kabilang sa unang batch na kinasuhan ng DOJ sa Ombudsman sa Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagkakaalam ay patapos na ang Ombudsman at inabangan na lamang ang paghahain sa tamang korte. Ayon pa sa Pangulo Aquino, kumpiyansa siyang ginagawa ng Ombudsman ang trabaho nito at hindi inuupuan lamang ang manakahaing reklamo. Unang sinabi ng Pangulo Aquino na may ginawang scheme sa paglalabas daw ng mga police list para guluhin ang proseso at masira ang kredibilidad ng mga institusyon. Samantala mga kasama Palasyo, tahimik muna sa balitang handa na ang kulungan ng tatlong tinaguriang pork senators. Kasama mo sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Ang pagmagsalita ng Palasyo ng Malacanang sa ulat na tapos na ang kulungan sa Campo Crame para sa tatlong senador na nakasuhan sa ugnay sa pork barrel scam. Base kasi sa ulat ay may bungalow type na bahay sa kampo ng Philippine National Police na inihanda umano para kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla Jr. Ito ay sakaling ilabas na ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest kaugnay sa nasabing anomalya. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Edwin Lasiada, hihintayin na lang nila ang desisyon ng Sandigan Bayan bago sila magsalita. Masyado pa kating maaga para magkomento sa nasabing issue. Nabatid na hindi pa naman nakukulong ay umani na ng patikos ang hakbang ng Philippine National Police na siguradong mabibigyan umano ng VIP treatment ang mga senador na umano'y nagbulsa ng pondo ng taong bayan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, sa RMN. Radyo mo nationwide. Ang PNP naman po ay nagpaliwanag sa balitang inihanda ng PNP Custodial Center para sa tatlong senador. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report.
Nagpaliwanag ngayon si Office of the Chief PNP spokesman at Senior Superintendent Welden Mayor kaugnay sa lumabas na balitang nakahanda na yung pagkukulungan ng 3 senador na isinasasangkot sa pork barrel scam. Pagbibigay linaw ni Mayor, wala siyang binabanggit na sinumang pangalan ng senador na posibleng ikulong sa detention center sa Campo Crame kung saan napabalitang bonggalo pa ang paglalagyan sa mga ito. Paliwanag ni Mayor, wala siyang nabanggit na handa na ang pagkukulungan sa 3 senador, gayong unang-una wala pa namang arrest warrant na pinag-uusapan. Napag-usapan din aniya ang trato sa sinumang maring dalhin sa custodial center pero wala siyang anumang tinukoy na opisyal ng gobyerno na posibleng dalhin dito gaya ng lumalabas na balita kung saan tinumbok dito yung 3 senador na sina Senador Bong Revilla Jr., Senador Jinggoy Estrada at Senador Juan Ponce Enrile na inibawit nga sa pork barrel scam. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Good Government Committee sa Kamara naghihintay na lang ng go signal para maimbestigahan ang PDAV scam. Kasama mo sa balita, Conde Batak. RMN Report. Naghihintay na lamang ng go signal mula sa liderato ng Kamarang House Committee on Good Government na magsisiyasat sa pork barrel scam. Ayon kay Pampanga Representative Oscar Rodriguez, chairman ng nasabing komite, mabilis silang kikilos para imbestigahan ang anomalya kung magbibigay ng kumpas dito si House Speaker Sonny Belmonte. Nilinaw naman ni Rodriguez na kapag pumayag na ang Kongreso na imbestigahan ang issue, ay mag-i-inhibit ito sa pagsisiyasat dahil isa siya sa mga mambabatas na kasama sa Napolis. Pinamamadali din ng kongresista sa Department of Justice at NBI ang evaluation at investigasyon sa mga idinadawit sa pork barrel scam. Handa umano niyang harapin ang alinmang pagsisiyasat kaya umaasa siya ng paspasang proseso dito para maisampan ang kaso sa mga totoong responsable sa anomalya. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News nationwide. Kasama nilinis ng kampo ni John Lim Napoles ang pangalan ni Senator J.B. Ejercito na una napasama sa listahan po ng mambabatas na sangkot sa pork barrel scam. Sa interview ng RMN, Gatorade Bruce Rivera, abogado ni Napoles, nilinaw niya na nagkaroon lamang daw ng pagkakamali yung encoder at hindi talaga kasama sa listahan si Ejercito. Humingi naman anin sila ng pamanhin sa senador sa pagkakadawit sa pangalan niya sa PDAP scam. Nagkaroon lang talaga po ng problema sa pag-encode kasi nga, nung ginagawa po ni Mr. Napoles yung listahan, may nag-encode po kasi tao. Sa habang ginagawa niya, nagkakwentuhan at naisama ang pangalan ni Senator J.B. Ejercito. Nung binasa na ni Mr. Napoles yung pangalan, ito nakita niya na andun yung pangalan ni Senator J.B. Ejercito. Talagang, bakit andito yung pangalan niya? Huy, tanggalin niya yan kasi wala yan dyan. So, hindi po yun pag-absurd. Talagang wala yung pangalan niya. Siyempre, laking pasasalamat ni Ejercito. Bagaman naapektuhan ang kanyang reputasyon ayon kay Estrada, hindi na siya magsasampa ng kaso dahil sa pag-amin naman daw sa pagkakamali. Nasabi ko yung aking pangalan. Sabi ko lang, syempre damage sa skindan. Kasi pag makita ng mga nanonood, nakikita yung mukha mo, nasangkot daw. Syempre, akala ka talagang may kinalaman ako. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kaninang kampo for admitting, particularly kay Atty. Bruce Rivera, for admitting their error. Total, humingi naman sila ng dispensa at inamin nila yung pagkakamali. Hindi na lang ako magpa-file ng kaso dahil malaking bagay para sa akin yun na mismong sila ang umamin. Masa po, Senador, na hingi rin ng public apology sa Secretary Panfilo Lacson at sa Blue Ribbon Committee Chairman T.G. Gingona III dahil sa paglalabas ng listahan na wala namang kakulang documentary evidence. Sa kaugnay na balita pa rin, De Lima pinagpapaliwanag sa taong bayan. Kasama mo sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Pangalan ng ating Justice Secretary Lala de Lima na magpaliwanag sa taong bayan kaugnay sa paraan ng paghawak nito sa kaso ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ayon kay Atty. Raji Mendoza, abogado ng whistleblower na si Benhard Louie, naniniwala ito na mahabang panahon na kasi ay binigay na tensyon ng kaibigan ni de Lima kay Napoles para maisuwalat ito ang kanyang lahat ng nalalaman. Matatanda ang una ng binuweltahan ng kalihim na kumukustong sa konsiderasyong ibigay nito kay de Lima. Lumutang pang-akusasyon mula sa mga mababata sa pila nag-aabogado sa de Lima sa utak ng PDAP scam na si Janet Lim Napoles. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Pag-audlot ng Senate investigation sa Malampaya Pan Scam, kinadismena isang senador. Kasama natin sa balita live, Grace Mariano. RMN Report.
Dismayado nga si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano sa naging desisyon ng Senate Blue Ribbon Committee na ipagpaliban ang nakatakdang hearing sa Huwebes sa Malampaya Fund Scam na kinasasangkutan pa rin ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ayon kay Cayetano, magandang oportunidad sana ang hearing para ipatawag muli si Napoles pati ang kanyang listahan. Hindi may kakala ayon kay Cayetano na magkakaugnay ang anomalya sa fertilizer fund scam, Malampaya scam at ang pork barrel scam. Maliban dito, iginit ni Cayetano na hindi rin dapat maging hadlang sa hearing ng Blue Ribbon Committee ang nakataktang World Economic Forum dahil uhawang taong bayan sa katotohanan kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Narito ang pahayag ni Senator Cayetano. I'm very disappointed that we canceled the hearing for Thursday sa Malampaya sapagkat this would have been an opportunity na kahit na iba yung hearing ay ipatawag ulit si Mr. Poles at ipatawag ulit ang mga listahan dahil intimately related. Lumalabas ngayon po na intimately related ang fertilizer scam, ang PDAP scam at ang Malampaya scam. Yan po. Leader Alan Peter Cayetano, kasama mo sa Senado, Grace Mariano, sa Top Army. Radyo mo nationwide. Sa ibang balita, mga kasama, patay ang 4 na miyembro ng New People's Army kasunod ng pag-atake ng mga ito sa police headquarters sa President Roxas, North Cotabato kaninang madaling araw. Ayon kay North Cotabato Police Director Senior Superintendent Danny Peralta, umaabot sa mahigit 100 miyembro ng NPA na sakay ng mga trucks ang dumating sa lungsod bandang alas 3 ng madaling araw at tinangkang kupkupin ang President Roxas Police Station, ngunit nabigo. Sinabi ni Peralta na ang labanan sa pagitan ng mga polis at NPA ay nagtagal ng halos 1 oras at nang matanggal ang usok, 3 NPA ang nakitang nakahandusay. Nasawi naman ang ika-4 na rebelde sa gitna ng pursuit operations laban sa mga rebelde na agad tumakas matapos ang pagsalakay. Naiwan naman ng mga rebelde ang isa sa mga truck na may lamang ammunition, backpacks, mga dokumento, medical kits at iba pa. RMN News Negosyo. Mga kasama, hindi po pinayagan ng lokal na pamahalaan dyan sa may Dasol, Pangasinan na matuloy yung operasyon ng mining at fish cages sa kanilang lugar. Mas pinoprotektahan daw kasi nila industriya ng asin sa lalawigan na siyang pauna ay kinabubuhay po na mamamayan doon. Ayon kay Mayor Noel Nacar, posible kasing masira at magdulot po ng polusyon sa karagatan ng Dasol ang aktibidad ng mga miners at mga fish cage operators. Kilala ang bayan ng Dasol sa produksyon ng fine salt at saka yung solar o rock type salt. Ang solar o rock salt ay pinapatuyo sa ilalim po ng araw, habang fine salt ay niluluto naman sa banga sa pamamagitan ng kahoy. Maliban sa asin, kilala rin ang Dasol sa paggawa ng mga bagong isda na mabibili nakabote. RMN News Abroad. Sa Thailand, nagdeklara na ng martial law ang militar sa gitna ng political crisis doon. Sa kanilang biglang anunsyo sa Military Run Television, nilinaw ng army na hindi ito isang kudeta, kundi paraan para mapreserba ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Ang martial law ay pinatupad 6 na buwan matapos ang mga serye ng mga demonstrasyon laban sa pamahalaan at 1 araw matapos tumangging bumaba sa pwesto ang bagong caretaker prime minister ng bansa. Napatid naman na hindi na ipaalam sa gobyerno ang naturang deklarasyon. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Niyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide, Martes ng tanghali, May 20, 2014. At sa mga taga Iloilo, susunod na dyan sina kasamang Novi Guazo at Regan Arlos sa RMN News. Diretso, Balitang Iloilo sa DYRI 774. Pwedeng panoorin nyo ating naging pagbabalita ngayon pong alas 12 na tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko ako si Buddy Oberas at Rod Marcelino po. Ito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita habot sa bawat Pilipino sa bansa. RMN